Sa Ephesians chapter 3 na tayo. Ay manalangin, dakikang Diyos, purihin ka sa iyong biyaya sa amin, hinggan ninyo kami ng buhay at kalakasan upang muli gampanan ang iyong kalooban sa pamamagitan po ng gawain itong Lord. Pasampunin niyo kami, buksan ninyo ang aming puso, isipan, patuloy ng Espiritu ng karunungan, better understanding, upang lalo po itong bigay sa amin ang tibay ng aming pananalig, magpatuloy po kami hanggang sa buhay na walang hanggan. Bless us in Jesus' name. Amen. Okay, chapter 3 na tayo. Noong nakaraan, sa chapter 2, sa bandang huli, ito, nilagyan ko ito ng title na, sabi ron, dahil po sa lahat ng nangyayari, no? Dati, ang mga hintil hindi bahagi. Ngayon, sabi rito, dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos. Yun, ha? Kabilang na po tayo. Hindi nga tayo Israelita, pero hintil man tayo dahil sa ating pananalig. Sabi nga doon, wala na raw Kudyo, wala na raw hintil. Lahat ay anak na ng Panginoong Diyos. Now, sa chapter 3, makikita ninyo rito yung patotoo ni Pablo patungkol sa kanyang ministry. At ito marami tayong mga bagay na makikita at pwede natin po ito maging inspirasyon. Sa chapter 1, ganito sinasabi, dahil dito, sabi rito, ako si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus. So, ibig sabihin, yung time na ito, lahat ng Epeso ay may problema na si Paul. No? Kung titignan natin dito mga kapatid, ito yung time ng imprisonment na niya, no? Mga ano niya. So, di basta-basta yung kanyang aayos. Ito yung una niyang pagkakakulong, first imprisonment niya, nung isinulat mo niya ang aklat ng Epeso. Nakandun siya sa kulungan, yun yung first imprisonment niya. Around 86 no? 30 taon halos ang lumipas na mula nang mamatay ang Panginoon Kristo at muling nabuhay. 30 years, no? Lumipas. So hindi talaga basta-basta nangyayari ang mga bagay-bagay patungkol sa gawain. Talagang kinakailangan dito ang takbo ng panahon. So after 30 years, ano nangyari kay Paul sa paglilingkod? Nakulong, no? At makikita natin sa aklat ng gawain ang mga bagay na yan. At nung siya nakakulong, dito niya naisulat ang mga kalakasang ito patungkol sa aklat na sa mga taga-Epeso. Kaya sabi niya rito, dahil dito ako si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus, alang-alang sa Injil ay dumadalangin sa Diyos. Ito siya pa nananalangin. No? Marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko sa datong una. Lihim na panukala. Ano ang lihim na panukala? Naalala ninyo? Na darating sa mga hintil ang kaligtasan. No? Kasi hindi yan kasama sa ano ng Israelite. Hindi naman yan nabanggit doon sa ano ni Abraham. Pagkapat sinasabi doon na ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Pero siyempre hindi alam kung paano mangyayari ito. At dito makikita natin, kahit naman si Pablo, hindi niya ito naunuan kasi isa siya sa mga nagpapako sa Panginoon Kristo. Pero ngayon, unti-unti niyang nakita, sabi sa verse 3, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko ninyo noong una. Pakibasa nga po sa English, in verse 3. How that by revelation he made known unto me the mystery. By revelation. Ibig sabihin nito, walang nakakaalam, no? Sa mga nangyayari, at ito'y pinagkatiwala kay po, si Paul ay isa rin naman siyang pariseyo, matalinong tao, pero wala sa kanilang nakaalam ng mga mangyayari. Pero sa kanya i-reveal ang patungkol sa mga pinag-aaralan natin. Kaya maganda yan. Sabi dito. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong maunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo.
Verse 5, ang hiwagang ito hindi, ayan na nga sinabi, ipinaalam sa mga tao noon pang mga nakaraang panahon. So bagong, revelation is something na inihayag. Hindi ito, wala ito nung time ni Moses, wala ito nung time ng mga propeta. Pagkamit may mga sinasabi ron, pero yung actual na revelasyon, ay wala. At nangyari nga ito, dito natin na-realize na ano yung revelasyon? Tayo palang mga hindi ay kasama sa mga anak ng Diyos. At sabi nga rin, naging bahagi na tayo ng tahanan ng Diyos. Kasi noon, pag ang full revelation noon, yung Israelita, yun ang yung chosen. The chosen one. Yun yung mga pinili ng Panginoon talagang iniligtas. Hanggang ngayon nga, yung iba nalilito pa rin yan eh. Hanggang ngayon, ginagamit pa yung 144,000. Sa aklat na mismo ng Revelation na yung 144,000, pag binasa po ninyo, puro Israelita po yun, nasan tayo ro? O inangkin na ng iba, sila raw yun. Ay, walang ganon. Kaya maganda na titignan natin din, sabi rito, ang hiwagang ito hindi pinaalam sa mga tao noon pa nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos. Ayan, hindi na naihayag na sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang banal na apostol at mga propeta. Ayan. At ito ang lihim. Ano daw ang lihim? Nakasulat na naman pala riyan eh. Sa pamamagitan ng mabuting balita, tama sinabi kanina, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa pagpapalang mula sa Diyos. Amen. Yan, dapat natin pagpasahan. Mga bahagi rin sila sa iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Naintindihan na po natin yan. Ang mahalaga po yan. Ha? Kasi ganito nangyayari. Una, Israelita, inichipuera yung mga hintil. Ngayon, sinabi ni Paul, hindi, yung mga hintil, bahagi kayo ng mga pagpapala na Israelita. Sa panahon natin, baligtad. Yung mga hintil, inichipuera naman ng mga Israelita. Sabi ko, ano ba yan? Hindi na nila, hanggang ngayon may gera Israelita, galit sila. Wala, pag ang tao talaga ang pinagbasihan mo, ang magulo. Oo, dati, hintil ka nga, Israelita ang pinangakuhan. Isinama ka nga ron sa pangako. Israelita, hintil, parehas na. Sa panahon natin, binabaliktad mo naman. Yung hintil naman ngayon ang pinagpalaraw, at yung Israelita naman ang mga itinatuwa. Saan na tayo pupunta niyan, mga kapatid? Ang panggulo na daigdig nito. Kaya nga maganda ito, nababasa natin, nakikita natin, walang ganon. Amen? Ulitin ko, sabi rito mga kapatid. Ito ang lihim. Yun na pala ang lihim. Walang ibang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan, yan na, isa na, at kahati sa pangako ng Diyos. Aninong katawan? Sa Panginoong Jesucristo. Yun yung church na tinatawag. Sebe, tuloy natin. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ito na si Paul. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Yan na si Paul na. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ipahayag sa mga hintil, ayan na, ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirig na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. Basa yung text sa English, maganda sa English yan. 7 and 8. Whereof I was made a minister, Yun. according to the gift of the grace of God, given to me by the effectual working of His power. And to me who am less than the least of all saints, List siya. this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Yun. Sino raw? Kung tutusin, siya raw po ang pinakahamak. Makikita niyo yun yung ni Paul, no? Kung tutusin, leader siya ng mga Pariseo nung time na yun eh. Siya yung nagano. Pero sabi niya ngayon, nag-consider niya yung mga nangyayari sa buhay niya, ay wala pala. Siya na, sabi niya sa sarili niya, ako na pinakahamak.
kasi nga nakakulong pati. Pero sa kanya ipanahayag yung mabuting balita. So, ganun ang ano ng Diyos, hindi pwede sikat, hindi walang ganun. Kung pipiliin ka ng Panginoong Diyos, ikaw ang pagkakalooban ng biyaya, sabi rito. Ako ang pinakahamak sa mga ininang gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ano yun? Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malilit na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. Verse 9, at ipaliwanag sa lahat, ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim ng panukalan ng Diyos. Paano gagawin yun? Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. 10, upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Basahin mo yung ganda niya sa English. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church of the manifold wisdom of God. Naintindihan ninyo mga kapatid? Medyo wala din ito. Powers of heaven, doon yung sa kalangitan. Ibig sabihin mga kapatid, yung Diyos po natin, wala pong ibang mas marunong sa Kanya, mas matalino sa Kanya. Ang trabaho po kasi ng mga anghel, tagapagsalita po ng Diyos yun. Kung may gusto sabihin ng Diyos, messenger, ang angel kasi messenger, mga anghel na nagsasalita. Pero yung mga yun, walang sarili na yun. So lahat sa Panginoong Diyos po lahat yun. Amen. At ang sabi rito mga kapatid, ano raw? Matagal nang inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sa palagay niya, anong tinutukoy dito mga? Ako, sa akin lang bilang dito may kinalaman dito yung pagkakasala ng unang tao. Amen. Na maging si Satanas, hindi niya alam kung anong mangyayari. Amen. Ang ginawa niya, nililang niya yung unang tao, napalaya sa Garden ng Eden, at siguro akala niya mga kapatid, ang tapos na. Ang hindi niya alam ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, lumikha kay Ipataga. Siya rin ang may nakakala kung paano niya aayusin ang lahat ng bagay. Kung paano niya maibabalik sa paraiso ang unang tao. At hindi yung alam ni Satanas, no? Tandaan niyo yung tinatawag na principalities in heaven, sila yun eh. Walang hindi mas matalino sa Diyos kundi ang Diyos lang. At hindi nila alam kung anong mangyayari. Tandaan po ninyo, walang sinasabi ang mga anghel o mga makapangyarihan sa langit nang hindi mo nasasabihin ng Panginoon. Amen. Tingnan niyo yung mga bula ang propeta, anong sinasabi? Ito sinabi ng Diyos sa akin. At least hindi sa Kanya. Kahit nabulaan yung sinasabi niya, mali yung sinasabi niya, sasabihin pa rin niya ganun. Para umeksakto tumama. Nakausap ko ang Diyos. Habang ako'y naglalakad, nakausap ko ang Diyos, sinabi niya sa akin. Wala na pong ganun mga kapatid. Ang Diyos hindi po nagaganon. Ang Diyos pang may sasabihin, sa Kanya mismo manggagaling. Sasabihin niya sa pamamagitan ng mga lingkod niya. Yan ang ibig sabihin. Pero ibig sabihin, walang mismo nanggaling doon sa lingkod na yun. At maging yung lihim na panukala, tingnan nyo yung lihim na panukala, na mangyayari pala sa unang tao, ay naisiwalat na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At nung ginawa ito ng Panginoong Jesucristo, wala pong nakaintindi, walang nakaunawa. In fact, para malaman nyo, wala nakaunawa, pinapako pa nga nila ang Panginoong Jesucristo. Sino nagpapako sa Panginoon Jesucristo? Yung mga bihasa sa kautusan. Mga lingkod, daw ni Moses, mga saserdote, tingnan ninyo, naglilingkod, pero walang nakaunawa sa kanila mga kapatid. At sino pang pinaunawaan sa Pilipon? Ako pa ang nabigyan ng gawain ganito. Na kung tutusin, wala. Sa panin ng iba, wala eh. Amen. Tatanungin ko kayo mga kapatid, kung nababasa ninyo ang Biblia, maghanap kayo ng lingkod ng Diyos na magaling.
Kung may naalala ka, ante. Kahit sino, ano yung mo niya, wala. Si Hosea, si propeta ng Diyos. Bakit ako, Lord? Bakit ako? Di ba ako kilala? Tapos sasabihin pa ninyo, mag-asawa ako ng hostess. Sabi ni Hosea. Yan sila Ageo. Nabasa na ba ninyo yan? Sila Jeremias. Wala po yan mga kapatid. Sila Isaiah. Hindi po yan mga ordinaryong tao yan. Namilika ng Panginoong Diyos. Naintindihan siguro ninyo. Yung mga judges, yung mga hukom sila. Samson. Sila hindi po yan mga sikat na tao. Wala pong ganyan. Ang Diyos kasi kilala nila. Kilala ng Diyos kung sino ka at kung paano ka niya gagamitin sa gawain. Kaya wala yan sa kapasidad ko. Sabi mo, hindi ako marunong, hindi ako kilala sa libutan. Hindi yun ang inaano ng Panginoon. Amen? At ang karamihang ginagamit pa na mensahero ng Diyos ante sa palagay niyo. Hindi, yung hindi ka panipaniwala. Sabi nga sa Isaiah 50, sabi na Isaiah, sino maniniwala sa sinasabi ko? Sa English, who shall believe in my report? Wala. Pero sasabihin niya yung pinasasabi ng Panginoon Diyos. Amen. Naalala niyo si kinain ng ng malaking isda? Si Jonas. Jonas. Diba? Sabi ni Jonas, pumunta ka doon sa Ninive. Ano po sasabihin ko? Sabihin mo sa kanila, magsisi. Ba't pupunta ron? Hindi naman maniniwala yun eh. Ang problema na punta niya ron, naniwala. Nung naniwala, nagsisi yung mga taga-Ninive, di ba? Si Jonas kayo na nagalit. Di ba? Ayaw niya magpunta ron eh. Alam niya hindi naman maniniwala eh. Bakit ako mga kapatid bilang pastor? Tinanin ko na yun sa puso't isip ko. Wala akong pakialam kung maniwala kayo hindi. Basta sasabihin ko, ang dapat na sabihin. Ang dapat na ituro. Ganun lang ako mga kapatid. Ito, kilala na tayo nito, apat. Titigil ba ako? Wala akong pakialam doon. Basta ako sasabihin ko, ipapahayag ng gagawin niyan. Kasi ganyan ang mga lingkod ng Diyos. Amen. Kaya yung mga sikat dyan, ako, ewan ko mga kapatid. Wala akong alam ng mga sikat noon na ngayon ay nariyang pa rin. Kasi tatakbo ang panahon. Ako, 38 years na sa pagiging ko dito. Nagisikat ba? Wala pa rin. Yung iba, nagisikat nga. Nasa na ngayon? Wala rin. Pare-parehas lang ang naging Kasi hindi naman ako o sila ang mahalaga, kundi ang sinasabi at gawain ng Panginoon Diyos. Sabi rito mga kapatid, upang sa verse 10, sa pamagitan ng iglesia, yun, ay maipakilala ngayon sa mga pinuno. Ayan na. At may mga kapangyarihan sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag saan? Sa iba't ibang paraan. Yan, marami yan. Alinsunod dito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo na ating Panginoon. So lahat pala ay naroon na sa Panginoon sa Kristo. Yung finality ng misyon ay tumating sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo. Well, anyway, alam po yan ng mga Israelita pala ito sinasabihan, ang inaantay nila ay ang Mesiyas o Kristo sapagkat alam nila yung Mesiyas o Kristo ang siyang pagmumulan ng kapangyarihan, ng pagmumulan ng karunungang buwan sa Panginoon Diyos. Sa ngayon, 2026, ito, paulit-ulit ko lang sinasabi, meron naman silang nakitang Mesiyas daw doon sa Israel. At kahit yung mga raba, yung matatalino nila, nakatunganga at nag-aantay kung ano ang sasabihin ng kanilang Mesiyas. Pero sabi nga rito, sa atin ng mga Kristiyano, matagal na dumating ang Panginoon Kristo, isa yung Mesiyas, at ipinahayag na niya ang lahat ng panukala ng kanyang amang nasa langit. Wala na dapat na inaantay pa. Wala nang pangalawang Kristo o darating na Kristo. Pero sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga false Christ, yan, false prophet, false teacher, lahat ng false, sapagkat yan ay darating at darating.
Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya sa verse 12, makakalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ayan lang ha. Kaya pakibasa mo nga sa ano yan, sa English. 12. In whom we have boldness and access with the confidence that the Trinity. Yan. Malaya na po tayo makalalapit sa Panginoon ha. Pananampalataya po dahil sa Panginoon Hesus Kristo. 13, kaya hinihiling ko sa inyo na huwag kayong magsisiraan ng loob dahil sa kahirapang tinitiis ko, alang-alang sa inyo, yamang ito'y sa kabutihan niyo. Amen. So this is a plea from Paul. Ano siya sabi ni Paul? Kung ako man nakulong, kung ako man ay nagdurusa ngayon dito, pinaliliwanag ko sa inyo, ito ang kalooban ng Diyos sa atin, huwag kayong masisiraan ng loob. Kasi ito mga kapatid ng reality. Kung tayo ay nasa panahon ni Paul, mag-iisip, magtatanong ka kung lingkod ng Diyos, ba't nakulong? Bakit nagdusa? Kung bakit binigay sa kanyang revelation, bakit siya nagkaganon? Hindi ka nga pinapaliwanag niya. Napunta siya rito dahil nga sa kanyang pagpahayag ng mabuting balita. Ngayon sabi niya, huwag kayong masira ng loob na, may hirap pa na maglingkod sa Diyos, nakukulong. Diba? Sabi ni Paul, wag. Maunawaan din yung pagdating ng panahon. Tuloy natin. Verse 14. Dahil dito. Ayan ha. Kasi nga nasisiraan ng loob yung mga taga-Efeso Dahil dito, ako'y naniniklod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambayan sa langit at sa lupa. Verse 16, hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang spirito. Baliktad, no? Siya pa nananalangin Naway manahan si Kristo sa inyong puso. Yan po ang prayer niya sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-ugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Dito sa Griego, ito pang original, kung gaano ang luwang, haba at taas ng lalim ng pag-ibig. May malalim yun So, tinranslate dito, kung paano raw makilala ninyo ang pag-ibig, sabi rito. Maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Verse 19, at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, paghahari sa atin, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. So ito ay isang panawagan mga kapatid. Amen? Na mga kapatid, ito palagi ko rin pinapalaan, better understanding. Habang tayo nagtitipon, madagdagan tayo ng pangunawa. Hindi natin maiintindihan ang lahat ng nangyayari sa ngayon. Kaya kinakailangan tumakbo ang panahon, maging matyaga ka. Palang araw maiintindihan mo kung bakit nangyayari ang lahat. Sa akin nga, sa ministry natin dito, kita niyo yung nangyayari sa akin. Mga namatay ginagawang kabalbalan dito mga pero, yun ganito, may gumaganyan. Sabi nga ng isa ko nakasharing, pastor, sa amin ganyan din, Christian din. Bahala sila, sabi nilang gano'n. Basta ang mahalaga, manatili. Amen? Wala kasi nakakakilala sa bawat sa atin, kundi ang Diyos lang. Kung tunay ang iyong pananalig, nandiyan ka. Kung hindi, isang araw aalisin ka rin. Kasi ang katawan ng Panginoon Kristo, banal po yan. At itinalaga ng Panginoon Diyos. Sana ito maintindihan natin ang kahalagahan, na sa lahat ng nangyayari, ang Diyos pa rin ang may author nito, may akda nito. Mahirap ito intindihin, pero balang araw, katulad sa sinasabi ni Paul, ano man ang mangyari, yung pagtitiis, yung paghihirap na nangyari sa kanya, wala pang nakakaunawa. Nung sinulat ito, wala namang nakakaunawa. In fact, kaya lang naman tayo nagko-comment sa ngayon, kasi tapos na At kung titignan natin ang history, pinatay po si Paul.
Pinatay po siya sa kulungan. Nung time na yun. Siguro, ano siya namatay? Mga AD 64 to 68. So siguro 4 years matapos siya sulat ito, pinatay siya. Pinatay siya dahil sa pananalig sa pananampalataya. Doon siya pinatay. Hindi pa rin nung time na yun pinatay si Pablo, wala pa po ang gospel, hindi pa na isusulat. Wala pang Ebanghelyo ni Mark, Ebanghelyo ni Mateo, wala pa po yun. Nauna talaga si Paul, at siya alam niya ang mangyayari sa kanya na nung nakakulong siya talaga sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng mga kaibigan sa loob ng kulungan, pati yung mga naging pa niya yun naging mananampalataya. Pero sa bandang huli, siyempre nasusunod yung emperador, isa siya sa mga naging martir kinakain. So, ibig ko sabihin na wala ng kapuluhan ng lahat ng kanyang itinuro, hindi po, nakaabot pa nga po sa atin. Naintindihan po natin, mahiwaga ang pananampalataya at wala nakaalam kung saan tayo dadalhin nito. Pero ang malaga, manatili tayo. Kasi nga patuloy, ang Panginoon rin nagsabi, ang manatili hanggang wakas ay siya nang ang maliligtas. Matira matibay, sabi nga ni Tanggol. Okay, tayo manalangin. Ginawa po ang natin muna. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon. Sapagkat marami pa palang hiwaga at lihim na panukala ang iyong ipinaisip sa mga unang lingkod ng Diyos. Lingkod mo, Panginoon. At ito ay patuloy na dumarating. At ang katuparan nga nito ay nangyari sa buhay ng Panginoon sa Kristo. Lord, 2,000 taon na mahigit na ngayon ang lumipas at marami pa rin umabot po sa amin ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa buhay namin ngayon, marami pong nangyayari. Marami pong mga kaganapan. Mahirap po nawain magkamisa. Kalooban lamang po ninyo kami na malalim pang pangunawa, pagtitiis, upang malampasan namin ang lahat ng pagsubok na darating at maaari pang lumito. Wala po kaming dalangin, kundi manatili po kami sa inyong pag-ibig. Manatili po kami sa inyong pagkalinga, Lord. Ingatan po ninyo ang bawat sa amin. Tuloy kaming manatiling matatag at sumusunod sa iyong banal na kalooban. Paspasan mo ang tinapay sa araw ito, Lord. Kapag ito patuloy na nagpapaalala